lahat ng ating mga kapatid na nagsubaybay sa ating YouTube channel. Itong yung lingkod, kapatid na Wendell Talibong, muling makasama ninyo. So sa ngayon mga kapatid, sinubukan natin na mag-live tayo. Tiningnan natin ang ating sandali muna, ating internet kung ito'y malakas ba sapagkat kahapon nag-live kami sa bahay ni Brad Rolly Abangos at mahina yung internet namin, no? Nagpalipat-lipat kami sa data at sa wifi, so mahina pa rin sapagkat doon kami sa bayan ng Claren. So ngayon nandito ako sa bahay at sinubukan ko na mag-live sapagkat merong mga nag-request na mag-live tayo. At sa live natin, hindi natin layunin mga kapatid na siraan ang sinuman, kundi tatalakayin lang natin ang katotohanan at sagutin ang mga tuligsa ng ating mga kapatid. Sapagkat malinaw naman na sa iba't ibang programa ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo, ang dating daan na pinamumunuan ni Eliseo Soriano, at kahit na ang kay Kibuloy na umaamin na siya ang may-ari sa sanlibutan. Palaging tinuligsa ang pananampalataya at pananampalataya ng simbahang Katoliko. Pero mga kapatid, hindi niyo na bakit kaya tuligsain o punahin mga kapatid? Mapilitan sila sa paghanap mismo sa mga history kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko. At all secular histories show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true church founded by Jesus Christ is the Catholic Church. Ngayon, kilalanin muna natin ang mga nagtatag sa mga solpot na sekta mga kapatid na palaging nagtuligsa sa ating banang pananampalataya. At ating sinagot itong matagal na nilang tuligsa sapagkat malinaw naman ang nakasulat sa ating canon law sa simbahan Katoliko. Tayo mga Katoliko, but the right to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Meron po bang necessity at sagutin ang mga tuligsa sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya? Ayon sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, malinaw po mga kapatid ang nakasulat sa Acts and Decrees of Second Plenary Council, pahina 80 hanggang 81, paragraph 222. Ang nakasulat, we must be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. May karugtong pa, parish priest must encourage and support the training of the lay Catholic faith defenders. So, sa tagal ng panahon na inuligsa ng mga solpot na sekta ang banal nating pananampalataya mga kapatid, di ninyo narinig na tinuligsa nila ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Sapagkat mapipilitan sila sa pagtuklas sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko at mapilitan sila sa paggamit sa mga history. Kaya kung mapansin nyo sa ibang live stream natin sa channel na ito, pinarinig ko sa inyo ang pahayag mismo, ang sagot ni Eliseo Soriano nang tinanong siya, sino ba ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Di ba malinaw ang kaniyang alam sapagkat nang naitatag ang simbahang Katoliko, hindi pa ako tao. O, di ba?
malinaw na si Eliseo Soriano ang napakilalang pantas ay may iniwasan talaga, mga kapatid. Pero alam natin sa history at tinalakay kung saan ang galing itong sulpot na sikta na pinamumunuan ni Eliseo Soriano. At sa sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? 1914, Punta Santa Ana, Manila. At sa 1914, sa Punta Santa Ana, Manila. At atin rin tinalakay yung sulpot ding sikta na nasa Davao, nagpakilalang siya ang may-ari sa sanlibutan na itong mga tagapagtatag sa sulpot na mga sikta ay palaging nagtuligsa sa banal nating pananampalataya. Ngunit kung ating susuriin, bawat isa sa kanila, may history sa kasong panggagasa. Kaya, sino ba ang natatamaan ay yun, lumi. Yun, mabasa. Isa sa palaging tanong ng ating mga kapatid na kaanib sa Iglesia ni Cristo na itag ni Felix Manalo, mga kapatid. Kung si Felix Manalo totoo na may kasong panggagahasa na inireklamo ni Rosita Trillanes, ang tanong, bakit po ba hindi nakulong si Felix Manalo? Totoo nga ba na may kasong rape na inireklamo ni Rosita Trillanes? Mga kapatid, una, tatalakayin muna natin na bago tayo pumunta sa kaso ni Eliseo Soriano at sa kaso din ni Kibuloy na pawang kasong panggagahasa, hindi sa pagpanini, hindi natin pakay ang pagpanera, ngunit ito'y tunay sapagkat merong mga dokumento nito. Di po ba? Okay. Una, itong tungkol sa kaso, mga kapatid, ng rape ni Rosita Trillanes, alam po niyo, nakasulat ito sa Pasugo Magazine na ang may akda ay si Teofilo Santiago o Teofilo Ramos sa Pasugo 1963 sa pahina 8. Ito ang nakasulat. Ukol kay Rosita Trillanes na idinemanda ni kapatid na Manalo sa paninirang puri at nahatulan sa hukumang unang dulugan, bagamat siya'y napawalang sala ng hukuman ng paghahabol. Hukuman ng paghahabol, ibig sabihin, Court of Appeals. Napawalang sala. Ang tanong, bakit ba si Felix Manalo hindi nakulong? Kung siya'y may kasong rape. O na, mga kapatid, hindi kasi nagreklamo itong si Rosita Trillanes. Baka magpalakpakan sila. Huwag muna. No? Nagawa siya ng liham at kaniyang isiniwalat ang kaniyang mga nasaksihan at ang kaniyang karanasan. Sa anong taon yun? Noong taong 1938, itong si Rosita Trillanes gumawa ng sulat kung saan inaakusahan niya si Felix Manalo sa panggagahasa sa kanya. At ayon sa kanya, may mga nasaksihan pa siya na kasong panggagahasa sa ibang mga babae. So dahil sa ginawa niyang liham na kaniyang ikinalat, mga kapatid, Idinimanda siya ni Felix Manalo sa paninirang puri o libel. Yon. Batay sa nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, 1963, pahina 8, na ang may akda ay si Teofilo Ramos, siya'y nahatulan
si Rosita Trillanes, nahatulan na nagkasala sa paninirang puri, sa hukumang unang dulugan. Pero ano ang napawalang sala sa Court of Appeals. Okay. So, makita 343, number 8180, Abril 21, 1942. Sa kung tingnan natin, ayon sa nabasa natin mga kapatid sa Court of Appeals, patungkol sa akusasyon ni Rosita Trillanes kay Felix Manalo, ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo, ito ang nakasulat sa naturang Official Gazette. The prosecution admits that there is reason to believe that the offended party, Felix Manalo, did commit immoral act with some women members of mga kapatid na sinabi sa korte na si Felix Manalo o Mano ang paniniwala sa prosecutors nakagawa ng kasalanan at idinagdag pa sa Court of Appeals. Ito. And the solicitor concludes that he found out through proofs presented that Manalo is iman de buha moral. Ano po ba yung ibig sabihin ng de buha moral? And the position in the Iglesia to attack and sully the virtue of some of his female followers. May sinasabi para patas tayo, sabi, si Rosita Trillanes nagawa po ng kasulatan, may affidavit siya na nag-withdraw siya sa kaniyang akusasyon. At nandito sa ating kamay mga kapatid, ang nilagdaan ni Rosita Trillanes na ipinakita ng mga ministro. Nandito sa aking kamay, ang sabi nila, ito, merong affidavit of desistance si Rosita Trillanes na nag-withdraw siya sa naturang akusasyon. At ang katotohanan, siya bumalik sa iglesia at naging diakonisa umano. Ito, magka-problema tayo dyan. Bakit? Una, yung pahayag ni Rosita Trillanes, mga kapatid, na napatunayan sa Court of Appeals na wala siyang kasalanan, ang akusasyon laban sa kaniya sa paninirang puri. Kung kaniyang i-withdraw ang sinumpaan niya na pahayag, abay pag-amin yun na nagsisunungaling siya. At yun ay isang kriminal na kaso din. Ipinalabas nila na inaamin ni Rosita Trillanes na nagsisinungaling siya. Kung gayon mga kapatid, ang sabi nila, nagiging diakonisa hanggang namatay si Rosita Trillanes. Palagay natin. Yon ang mga sinabi talaga nila, nagiging diakonisa. Ano po ba ang qualification o requirement o pa magiging diakonisa? Pagiging sinungaling. O, magka-problema tayo dyan. Ngayon, balikan natin tong kaso mga kapatid. Dito muna tayo kay Kibuloy sapagkat merong sagutan itong si Kibuloy at si yung mga sulpot, si Soriano. Oh. Si Kibuloy sa Cebuano language, siya ang may-ari. Tayo umano dapat dadaan sa kanya. Muagi sa kuwa. Walay taong dili muagi sa kuwa. Dili
walay taong dili muluhod sa kuwa mga ikaluwasan, muna sa makasulod sa langit. Imagine nyo, yan mga kapatid, narinig nyo? Walang sinumang tao ang hindi dadaan umano sa kaniya. Walang sinumang tao ang hindi luluhod sa kaniya, dadaan upang papunta sa langit. Aba? Nakita niyo itong mga nagsulputang tagapagtatag, merong nagpakilalang anghel. Merong nagpakilalang Diyos anak na naman na siya may-ari sa sanlibutan. At meron namang nagpakilalang pantas. Pero itong mga tagapagtatag sa iba't ibang mga na inireklamo sa panggagahasa. Pero may pagkaiba yung isa. Pagkat yung isa na tumakbo sa Brazil, lalaki po ang nagreklamo. Yun lang ang kaibahan. So, natin ito'y tinalakay ni Kibuloy sapagkat mga kapatid, naghamunan kasi sila ng debate. Mahilig ito si Eliseo Soriano manghamon ng debate. Kung matandaan niyo, hinamon niya si Father Darwin Gitgano. At nang pumasok kami sa chatboard, binura. Sabi niya, maghintay umano siya. Pagpapasok, tanawagan, pero wala. Deadma. So, bago nangyari yan, bago namin sinagot punto por punto, yung tuligsa ni Eliseo Soriano, mga kapatid, merong sagutan sila si Kibuloy at si Eliseo Soriano. At naghamunan ng debate. Pakinggan natin sila. Meron ako isang narinig sa internet na lalaban daw ng debate sa akin kung babayaran ko siya ng 20 million. You challenge me from the canto of Papali, and then you challenge me. Okay, I will, so that you will understand carnally your level and my level. I will agree. Pay me $20 million, and I will debate with you wherever you want. Carnally, you want to debate with me? If you challenge me, produce $20 million and pay me for the 2 hours that I will spend with you. Nako, $20 million. Magpabayad si Kibuloy. Haharap siya sa debate ni Eliseo Soriano. Kung kay Father Darwin nga, hindi nagpabayad si Father Darwin kahit 5 centavo. Hindi na tinuloy ni Eliseo Soriano yung sinabi niyang, tatawagan ko kayo pag pumasok kayo sa chatboard. Ito po kayang $20 million na hiningi ni Eliseo Soriano, ni Kibuloy. Okay, ipatuloy natin. Name the place and location and I'll be there. Ayaw mo makipagdebate kasi tapos na ang church age. Dahil ikaw na ang katotohanan. Bakit ko kayo didebatehin ako na ngayong katotohanan? Sabi, Okay. Ito, di po ba? Reklamo si Eliseo Soriano, mga kapatid, na yung video umano niya, kinuha ni Father Darwin. Natandaan niyo ba? Pero bakit nangunguha din siya ng video ni Kibuloy? Okay. Kinuha niya ang video ni Kibuloy nang sinagot niya. Pero pag ang kanyang video, ang kunin o pangsagutin ang kaniyang mga kamalian, abay, magrereklamo si Eliseo Soriano. Okay, patuloy natin. ikaw may sabi, hindi pa nila. Kung kayo didebatehin ako na ngayong katotohanan. Swerte siya sapagkat wala na tayo sa church age. Hindi na estilo ng Diyos yung mga debate. Wala yun. Okay. So, ito, nakita niyo mga kapatid, sagutan na itong mga
tagapagtatag sa sulpot ng mga sikta, no? Upang magdebate o umano. Pero ayon kay Kibuloy na, sige, bayaran mo ako. Father Darwin, hindi humingi ng bayan. Hindi nga pinapasok na Eliseo Soriano sa kaniyang chatboard, hindi nga tinanawagan sapagkat dinilit. Pero, handang magbayad si Eliseo. Kung saan siya handang magbayad? Una sa fiscal, ikalawa sa judge, upang maabsuelto siya sa kaniyang kasong hinaharap. Hindi yan pagbintang sapagkat sabi ng ating mga kapatid na nagme-message na pumasok, sabi nila, mag-Bible study na lang kayo, huwag kayong maninira. No? Kinikilala natin, tinutulungan namin kayo mga kapatid, sapagkat nabulag kayo sa katotohanan. Yung mga pinasukan ninyong sulpot na sikta, kung anong ori talaga ang tagapagtatag upang mamulat kayo sa katotohanan, sapagkat ito may batayan, hindi ito invento lamang mga kapatid. Kaya, kung si Eliseo Soriano nga, palagi niyang tinuligsa ang simbahan katoliko, ngunit ang kanyang tuligsa hanggang doktrina, mga kasapi lamang, Mahal na Birhen Maria at Santo Papa, at hindi yun umabot mga kapatid sa nagtatag mismo ng iglesia. Sa lahat na mga nagtuligsa sa simbahan katoliko, kung naniniwala, unahin niyo yung nagtatag ng simbahan katoliko. Bakit hindi niyo pinuna o tinulugsa ang nagtatag? Sapagkat mapilitan kayo sa paggamit sa mga history. At lahat na history nagsasabi kung sino ang nagtatag ng simbahan katoliko. Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106. Anong sabi? Malinaw mga kapatid, ang sabi, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endured by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in Anapia, Rome, in Jerusalem, almost 2,000 years ago. World History by Gregorio Saidi, Philippine Edition, page 127, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ngayon, Katoliko ay mali. Ito lang ang kayong mga Katoliko, ito ang itanong ninyo. Kung hindi si Kristo ang nagtatag ng simbahan katoliko, sino ang nagtatag ng simbahan katoliko? At saan natin mabasa sa history na ang simbahan katoliko ay itinatag lamang ng tao? Batay sa istorya, hindi batay sa istorya. Okay? Ngayon, balikan natin si Eliseo Soriano mga kapatid, sapagkat hindi nangyari itong hamunan nila ni Pastor Abuloy, Pastor Kibuloy pala, no? Hindi nangyari. Humihingi kasi si Pastor Kibuloy ng $1 million upang harap siya. Kung gayon, di nga humarap si Eliseo Soriano kay Father Darwin na ni piso. Walang hiningi si Father Darwin. Kay Kibuloy pa kaya na $1 million ang hiningi upang harap sa debate? Pero handang magbayad si Eliseo Soriano. Alam niyo ba? Saan siya handang magbayad, mga kapatid? Handa siyang magbayad sa fiscal at judge. Pakinggan natin siya. Ito. Hindi ito
pagsira sa ating mahal na kapatid, kundi yung mga kaanib na karamihay galing sa Katoliko, at yun ang katuparan sa nakasulat, mga kapatid, sa ikalawang Juan. Tingnan natin ano ang nakasulat. Ikalawang Juan, unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19. Mga anak, ito na ang huling panahon, tulad ng inyong narinig. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na kaaway ni Kristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Sa 19, anong nakasulat? Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang magiging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Mga kapatid, kung iniwanan niyo ang totoong iglesia na katawan ng ating Panginoon Jesucristo, ating Panginoon bilang ulo, ngunit hiwalay na sa tunay na iglesia, ano ba ang hetsura kung ulo lang, walang katawan? Parang pakinggan natin si Eliseo Soriano, mga kapatid. Hindi ito invento, pahayag mismo. At sa pagkabuhat si Eliseo Soriano, tinawagan umano siya, mga kapatid. No? Tinawagan siya sa piskal. Brother Ere, nandito na. Okay. Ang kopya? Oo, bibigyan kita. No, sabi niya, mga kapatid, hindi ninyo ito alam sapagkat hindi ko sinabi. Ngayon, alam niyo na. Sa piskal pa lang, malaki na kung mangurakot. Di po ba, mga kapatid? Hindi ito paninira. Batay lang sa pahayag mismo sa kinikilala niyong pantas. Di po ba kasalanan ang panuhol sa piskalya upang mapawalang sala? Kung talagang si Eliseo Soriano, mga kapatid, walang kasalanan, bakit hindi niya hinarap ang kanyang kaso dito sa Pilipinas? Bakit nag-self-exiled siya sa Brazil? Okay, pakinggan natin itong pahayag sa sagutan nila ni Kibuloy. Itong pahayag ni Kibuloy. Uulitin ko, hindi pupunta sa langit si Eli Soriano sapagkat bakla siyang hindi nagsisi, nakikiapit sa kapwa lalaki, at kayong lahat na sumusunod sa kanya, pag hindi kayo umalis dyan, 2005 na warning ko sa inyo. Meron kasi siyang warning. Matagal na, 2005. Binigyan lang niya ng ilang buwan si Eliseo Soriano. Ngunit, nag-renew na naman siya sa kanyang warning. Okay, ituloy natin. 14 years na yun. Hanggang ngayon, epektibo ba yun? Oo, hanggang ngayon epektibo pa, ha? Kayo yan, kung gusto nyo maligtas.
Malis na kayo sa apoy ng Sodoma at Gomorrah. 1 Corinthians 6:9, sabi ni Pablo, Bakel, para medyo modern. Lalo nitong baklang nangangaral na to. Ikaw mismo wala kang kaligtasan. Nangangaral ka, kalokohan. Bakla ka, nangangaral ka. Sabi daw, hindi daw siya bakla. Hindi daw niya inamin na bakla siya. Siyempre, hindi mo amin. Siyempre, hindi aaminin. Pero nabanggit niya na may kaso siya na rape o panggagasa. Pero hindi rin niya aaminin. Okay. Tuloy natin, mga kapatid. Pag inamin mo yun, o hindi ka makapasok ng Pilipinas. Bakit? Kasi meron ng desisyon ang Supreme Court. Mananagot. Siya mismo ang nagpahayag niyan, mga kapatid. So, kaya, itong mga nagsusulputan na mga tagatapagtatag na palaging naninira sa simbahan katoliko, merong mga background. Di ba? Merong mga background. Mga kapatid, lalaki ang nagreklamo. At sabi ni Kibuloy, may desisyon na ang Korte Suprema. Kaya hindi maka-uwi si Eliseo Soriano dito dahil sa naturang kaso. Okay. Yung isa nating kapatid nagtanong siya at mayroon pang mga iba't ibang mga tanong dito, mga kapatid, na babasahin natin, no? Sandali muna. Maraming salamat po sa ating kapatid na si kapatid na Yosol na palaging nagsuporta sa atin sa ating chatboard, super chat. Maraming salamat po, kapatid. Sa lahat ng mga kapatid natin na palaging nagsubaybay. Ito ang tanong na dapat umanong tatalakayin natin sa simbahan katoliko, yung tungkol sa Inquisition. Yun kasi ang dapat tatalakayin namin kahapon. Ngunit nagka-problema kami sa internet. Mahina ang internet sa Clarin. So, hindi namin talakay ang Inquisition, mga kapatid. Sapagkat sabi, kahit sa Iglesia ni Cristo at iba't ibang sulpot, ang sabi nila, pinatay ng simbahan katoliko ang mga erehe. No? Daming pinatay ng simbahan katoliko. Okay. So, ang history, mga kapatid, kahit yung miyembro ng atheist, ginagamit din ito na propaganda laban sa simbahan katoliko. Pero, yung history, ginawa nilang history, mga kapatid. Bakit? Una, tingnan natin ang background noon. Yung mga erehes noong panahon, hindi katulad sa mga erehes ngayon na nagsusulputan na tuligsa sa doktrina, sa pananampalataya, lamang ng simbahan. Ngunit ang mga erehes noon, yung tinatawag na, kung tingnan niyo yung propaganda ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, sabi nila, yung unang mga Kristiyano sa early Christians ang pinatay. Mag-research pa kayo. Bakit? Sapagkat, kung tingnan natin ang history, mga kapatid, nagsimula ang tinatawag na Inquisition dahil sa paglitaw mismo sa tinatawag na Albigensian heresy from the Albi in France. Yung Albigensian heresy, yun ang revivalist sa grupong Gnosticos. At yung Gnosticos na grupo, yun ang tinutukoy sa palaging ginagamit ni Eliseo Soriano at sa mga ministro na talata sa Biblia, ang unang
Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, na nagbabawal sa pag-aasawa at nagbabawal sa pagkain ng lamang kati. Sa footnote kasi ng Douay version, malinaw na ang naturang talata ay tumutukoy sa grupo ng Gnosticos. At ang Gnosticos, ayon sa nakasulat sa Europe Before Modern Times by O'Brien, malinaw ang nakasulat. Marriage is wrong, pre-love and suicide are good, all animal foods are to be avoided. Hindi lang yan, mga kapatid. Ayon sa kasaysayan mismo, Church History by Ernesto Fragonesi sa pahina 290, ito ang nakasulat. The Albigensian heresy was a very grave danger to the welfare of the state. Imagine mo yan? Peligro talaga ang naturang grupo, hindi lang sa simbahan, kundi pati na sa estado. Bakit? Ituloy natin. It advocated suicide. Aba, parang suicide bomber pala. It advocated suicide, murder, and destruction of the churches and monasteries. Kaya, dahil ito ang mga ginagawa ng mga erehe noon, hindi tulad sa mga erehe ngayon na pag sila'y tumuligsa hanggang doktrina lamang at ang history ginagamit na history, ito'y isang pangangailanan na gumawa ng Inquisition. Ano bang ibig sabihin ng Inquisition? Ang Inquisition po, mga kapatid, ay galing sa salitang Latin, inquisare. Inquisare meaning to investigate. Ayon sa aklat na Cathedral and Crusade, Volume 2 by Henry Daniel Ropes sa pahina 307, ito ang nakasulat. The Inquisition was established to counteract this danger. Danger. Bakit danger? It advocated suicide, murder, and destruction of the monasteries and churches. So, anong sabi ng history? The Inquisition was established to counteract this danger. Ituloy natin. It was, in the strict sense, a tribunal to protect the public safety of Christendom. Hence, its severity, forcible suppression of heresy was not invented by the church. She had always looked upon heresy as treason against the divine majesty. Okay. Kahit na sa kasaysayan, Europe Before Modern Times by O'Brien sa pahina 353, ito po ang nakasulat, mga kapatid. Ating babasahin. The greatest sense of the church, however, urges kindness rather than severity. And if the death penalty was ever imposed for heresy, ito ang nakasulat, it was imposed by the state rather than by the church. So ang estado, hindi ang simbahan. Kaya, itong aklat na tinatawag na Cathedral and Crusade Volume 2 sa pahina 316, the Inquisition was a weapon forged by circumstances. Its use and unfortunate necessity called forth by the present danger. Pero, ang nagpataw ng death penalty, ayon sa history, ay ang gobyerno, ang estado. Ayon sa Cathedral and Crusade Volume 2 sa pahina 308 ito. All executions of heretics were orders by the civil authority.
often under pressure of fanatical moods. The church objected this form. Anong sabi? Ito hindi iiwasan ng mga sulpot eh. The church objected this form of murder and even okay. To the execution. Oh, so hindi ito babasahin sa mga sulpot, mga kapatid. Bakit? Na hindi sumang-ayon sa pagpatay ang simbahan. Sapagkat malinaw po sa canon law ang nakasulat sa Compton's Encyclopedia Volume 1 sa pahina 191, mga kapatid. Since canon law forbade the clergy to participate in the bloodshed, the severe penalties were carried out by the state. So, malinaw. Ang nagdesisyon, ang naghatol ay ang Estado. Ngunit, ang sinabi ng mga kapatid natin, ang simbahan ang pumatay. Okay, balikan natin. Itong isang aklat na Modern World by Beaton and Kaufman sa pahina 344. The state to considered heresy as a crime because it undermined the foundation of the public welfare. The penalty fixed by the secular laws for heresies was death by fire. This was never inflicted by the ecclesiastical judge. Okay, pero siguro sasabihin nila, bakit humingi ang Santo Papa ng kapatawaran? Dahil itong nasa gobyerno, sila din ay mga kasapi ng simbahang Katoliko, mga anak ng simbahan. Pero kung nagkasala ang mga anak, pati ba ang ama ay dapat ikulong dahil sa sala ng kanyang mga anak? Pero iniwasan ng ating mga kapatid ang history na kahit ang mga protestante, meron silang ginawang inquisition. Ilang mga Katolikong pinatay sa panahon ng mga protestante, hindi yan nila gustong tatalakayin, mga kapatid. Kung tingnan nyo ang history, kasaysayan ng daigdig, Sonia Saidi sa pahina 149, ito ang nakasulat. Ang mga protestante ay nagkasala din sa kamatayan at paghiherap sa mga sumasalungat nila. Sila si Cardinal John Fisher, sila si Saint Thomas More na isang abogado, pinutulan ng ulo dahil sa kanyang pananatili at paniniwala sa simbahang Katoliko at hindi yumayakap sa pananampalataya ng protestantismo. Pero hindi yan nila gustong matalakay, mga kapatid, sapagkat yung history ay talagang ginagawa nilang history lamang, no? Okay. Ito ba? Tingnan natin ang kasaysayan sapagkat ito ang nakasulat kasi sa mga kasaysayan natin, mga kapatid, no? Okay. Sa aklat na Church History by Ernesto Pribonesi sa pahina 292, ito ang nakasulat. Within a 17-year period, one court of the Inquisition tried 930 cases. Of this number, only 42 received capital punishment. Yun ang nakasulat, mga kapatid. Pero kung pakinggan ninyo ang mga pastor, mga ministro sa mga sulpot na sikta, ang laki. Pinatay ng simbahang Katoliko, kaya tumalikod
ang totoong iglesia. Pinatay ng simbahang Katoliko ang unang mga Kristiyano sa early Christians. Nako, ginawa nilang story. Bakit? Tingnan nyo, sino ba ang pinatay during the Roman persecutions? Kung tingnan po natin ang Europe Before Modern Times by O'Brien sa pahina 118 mga kapatid, malinaw. The principal reasons why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme and all things, would not accept the emperor as God. So malinaw mga kapatid na ang Catholic pala ang pinatay. Kung tingnan niya, sa panahon ni Emperador Cesar Nero, Emperor Cesar Nero, pinatay si San Pedro at si San Pablo. Hanggang sa panahon ni Emperador Diocletian sa taong 303 Anno Domini, meron kaming mga kasama na mga santo na pinatay at nagiging martyr. Kaya, bawat Hunyo 30, ipagdiwang ng buong simbahang Katoliko ang unang mga martyr sa Roma. At meron tayong mga history kung sino ang namatay sa naturang mga taon na nagiging santo ng simbahan. Pero kung sasabihin nila yung mga pinatay ay mga Kristiyano talaga, yung tinatawag na early Christians, pinatay ng simbahang Katoliko, mga kasama ng Iglesia ni Cristo, pananglitan, yung tinatag ni Felix Manalo, okay? Sa taong 303, 201, 110, sino ba ang kanilang iturong kasama na napatay sa Roman persecutions? Wala. Pero palagi nilang ginagamit yung aklat na the word Catholic was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch. 110, 107, napatay na si St. Ignatius, mga kapatid. Kaya, sa bawat paggamit nila sa naturang aklat, yun ang pag-aamin nila na ang simbahang Katoliko talaga ang may kaugnayan sa totoong iglesia, mga kapatid. Okay? Merong mga nagkukomento na ngayon, pumasok. Okay, basahin muna natin, mga kapatid. Suking-suki natin ito, si kapatid Niel Jamaica Alhambra, Bro Winden, wala naman na iba diyan. Pare-pareha yan. Pare-parehas, kasong rape. Pero merong lalaki ang isa. Kapatid na Paul Anda, God bless. Logical Faith, God bless, brothers. Kapatid na Jerome Ponce Umandam, maayong gabi. Bro Wendell watching from Dapa, Surigao. God bless po. Kapatid na Romel Palma, God bless, Brad Wendell. Kapatid na Niel Jamaica Alhambra, Brad Wendell, good evening po. Angel sa lupa. Di ba yung malaking baha umakyat po sila sa langit? Di ba tinanggap naging demonyo? Paano si Felix Manalo nasa lupa? Ay, yun ang tinatawag na anghel na walang langit. Kung matandaan niyo yung palabas noon sa ABS-CBN ba yun? Na mayroong anghel na walang langit. Okay, kapatid na Neresa di Nosta, watching from Zamboanga. Kapatid na Alan Parilla, God bless, Bro Wendell, tuloy niyo lang ang ginawa niyo. Kapatid na DCB TV, God bless all. Kapatid na Neresa Danosta, God bless po, Brother Wendell. Kapatid na Corduroy, ito, suking-suki natin ito. Please watch niyo, mga kapatid, yung pag-expose the late, iyon,
Father Richmond Nelo kay Felix Manalo. Panood kayo kay Father Nelo. Ito ang napermahan na talaga, nalagdaan na yung debate, mga kapatid. Tinawagan ako ni Father Nelo upang mag-assist sa kanya sa naturang debate, no? At pinadala ko si kapatid na Eric Romero din, pinadala niya ang maraming mga aklat, mga 4 na malitang aklat yung pinadala niya. At ako rin ang aklat at nagtitext at nagtawagan kami kay Father Nelo na susunduin niya umano ako sa NAIA pagdating ko yung kasama sapagkat kami ang mag-assist. Pero wala na sapagkat pinatay si Father Nelo. So, isang magiting at banal na pari, mga kapatid, na taga-depensa, no, sa mga tuligsa sa ating pananampalataya. Nakausap ko ang kanilang obispo doon, bakit nangyari yung pagpahayag ni Father Richmond Nelo sa publiko, sapagkat yung mga doon pala sa Saragossa, mga kapatid, na mga 80% members, 80% sa kanilang populasyon ay mga iglesia ni Felix Manalo. At habang nagmimisa umano si Father Richmond Nelo, pumasok sa simbahan yung mga kaanib ng iglesia at namibigay ng mga polyeto. Kaya yun ang simula, mga kapatid, tuhanan, no? At pinamagatan pa niyang tunay na iglesia ni Kristo. Yes, sapagkat tayo ang totoong iglesia ni Kristo. Ito tinalakay na natin, no? Tayo ang totoong iglesia ni Kristo. Yung mga iba na nagdala sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, katuparan yon sa San Matthew 24:24, yung mga bulaan taga pangalan. Okay. Ito pa. Salamat po, kapatid na Kuduroy. O si kapatid na Mario Kibido. God bless you, Brother Wendell, watching from Los Baños, proud Catholic. Si kapatid na Yusol na palagi subaybay at nagsuporta sa atin. Marami pong salamat, mga kapatid. Ilan ng mga nagsuporta sa atin sa pamamagitan ng super chat. Ito yung mga tulong niyo sa super chat, gamitin namin yan para lalakas ang aming internet upang magpatuloy tayo sa ating evangelization. Salamat, maraming salamat po. Okay. Si kapatid na Jaime Belino, welcome to chat. Bro Wendell, more wisdom from God to defend His teachings. God bless CFD. Salamat po. Kapatid na Niel Jamaica Alejandra, mahirap talaga bro kapag kaanib sa kulto. Parang mga estudyante na rally tuligsa sa gobyerno, akala alam lahat. Dennis Laison, good eve bro Wendell sa mga nanood. Amel Francisco, God bless you po. Si kapatid na Ariel Oriesa, good evening bro Wendell, watching from Kumalarang, Zamboanga del Sur. Oy, Kumalarang kapatid na Renato Sumpay, amen. Si kapatid na Bung de la Rosa, God bless mo bro Wendell. Kapatid na John Cabs, good night bro Wendell, ingat ka. Kapatid na Albert Panglao, good evening bro Wendell, mabuhay kayong CFD. Ante Maria, kapatid na Christian Tejado, yung naniniwala lang sa iyo Wendell, yung mga taong hindi nagbabasa sa Biblia at nagsusuri ang tinutuligsa ni Brad L. yung mga katuruan na mali ayon sa Biblia. Yan nga ba? Katuruan na mali ayon sa Biblia. Iyon lang ang akala niya. Yun ang akala ni Eliseo Soriano. Na katuruan na wala sa Biblia. Okay. Halimbawa,
tatalakayin natin sa sunod sapagkat meron nagtanong kung totoo ba na ang simbahan katoliko ang nag-compile sa Biblia, mga kapatid. Ang sabi ni Eliseo Soriano, mga kapatid, hindi, sapagkat meron ng mga secret scrolls bago na nabuo yung Latin Vulgate ni Jeronimo. Iyon ang sagot niya. Aba, akala siguro ni Eliseo Soriano na yung Secret Scrolls, Bible na yon. Hindi. Secret Scrolls, hindi pa yun Bible. Bahagi lang yon ng Biblia. Halimbawa, yung gulong ng sasakyan, bahagi lang yon ng isang sasakyan. Hindi dahil ito'y gulong, sasakyan na. Yun din ang scrolls. Yung Secret Scrolls. Ang Secret Scrolls, kinulikta yon, Old and New Testament, from Hebrew sa Old, Deuterocanon, Grego, sa Bagong Grego na sulat, at isinalin sa Latin Vulgate ni San Jeronimo. Natapos 405 Anno Domini. At ang naghati ng kapitulo at versikulo sa Biblia, sila si Cardinal Hugo de Santo Caro, sila si Stephen Langton. O, yun. Kaya, malinaw kung tingnan natin, mga kapatid, ang aklat ng Born Again, ang pamagat na Roman Catholicism, na ang may akda ay si Laurent Bittner, ang palaging nagtuligsa sa simbahan katoliko, pero nakasulat sa pahina 102. Ano nakasulat? The Roman Catholic Church produced the Bible, and that we receive it from her. Aba, malinaw pala. Okay. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. Ang dami pang mga pumasok na kukomento ngayon, no? Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsubaybay sa ating live. Subukan ko lang na mag-live dito sa bahay sapagkat malayo ito sa city proper. Kasi minsan napakahina ang internet linya namin sa internet. Kaya sinubukan ko na sapagkat bukas siguro baka lagay na yung mas mataas na internet upang magpatuloy tayo sa pagsagot at sa katisismo at pagsagot sa mga tuligsa ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Hindi natin pakay, mga kapatid, o layunin na masaktan ang damdamin ni numan, kundi atin lang sinagot upang matulungan ang ating mga kapatid na matagal nang nabulag sa katotohanan sa pagkilala sa mga pinuno at tagapagtatag sa mga sulpot na sekta na kanilang kinaaniban. Di ba niyo nasubukang nagtanong? Kung naniniwala kayo na ang simbahang katoliko ay mali, dapat i-research niyo. Sino ba ang nagtatag ng simbahang katoliko? Dapat i-research niyo. Kung naniniwala kayo, hindi si San Pedro ang unang papa, sige, pagbigyan ko kayo. Hindi si San Pedro, sige, pagbigyan kayo. Pero ang tanong, sino ba ang unang papa kung hindi si San Pedro? Sapagkat ayon sa mabasa sa Webster's Dictionary, page 544, Peter, masculine proper, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. Mga kapatid, sinagot lang natin at ibinunyag. At sa pagbunyag natin sa katotohanan, hindi natin maiiwasan na talagang mabunyag natin at ibunyag ang mga kamalian at kung anong uri ang mga sulpot na nagtatag at
yung mga kinaaniba nila na sikta. Marami pong salamat sa lahat na nagsubaybay, lalo na sa kapatid na Yusol na palaging tumutulong sa aming ministry sa pamamagitan ng ating super chat sapagkat sa kanya galing itong ating i-upgrade sa super chat umano mga kapatid dahil sa super chat merong mga pwedeng makatulong, no? At makabigay ng tulong para sa apostolic ng Dr. PDA. Okay? Dami nang nanood ngayon pero malapit ng kalahating gabi mga kapatid. Ang daming nanood ngayon. Maraming salamat sa inyo ha. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Tapusin po natin ito sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mother Mary, cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Jesus crucified, cover us, our families, relatives and friends, and all our possessions with your precious blood. O August Queen and Our Lady of Angels, who received from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with Saint Michael the Archangel as head, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere under their boldness, and drive them back into the abyss. Who is like God? O God and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Maraming salamat.